Pag-usapan natin ngayon si Eric Sylvester Tulfo. Kilala na si Congressman Erwin Tulfo. Okay. Una, yung pahayag ni Ted Filon, sabi niya, huwag nyo na kasing botohan yan. Although hindi niya pinangalanan, ang interpretation ng karamihan, yun, si Eric Sylvester. Meron ding bagong pasabog ni Maharlika sa kanyang latest vlog na di umano, allegedly, may nabiling $1.6 million na bahay si Eric Sylvester sa California. Yan ang isi-share ko sa inyo. Unahin natin ito kay Ted Filon, vlog ito ni Pinoy Views and Opinions. Sylvester, Eric Sylvester Tulfo. Sabi ni Ted Filon, mga kababayan, huwag nyo na kasi iboto. Ako, hindi ko yan iboboto. Yan talaga ang sinabi ni Ted Filon, mga kababayan, dahil alam nyo na ang dahilan TNT. Hindi po tago ng tago, kundi tuta ni Tamba. TNT, mga kababayan, tuta ni Tamba. Yan ang dahilan kung bakit hindi dapat iboboto. Ito, siguro po, panoorin niyo po. May mga nag-aaway-aaway sa kandidato. Away-away na dis. Huwag niyo iboto kasi. Correct. Pag negative campaign kayo, mga kababayan, laban dyan kay Tulfo. Nag-aaway-aaway sila. Away-away na Tapos sa mga inihahalin tulad ni Alice Guo na pamimeke ng nasyonalidad o something. Si Alice Go, disqualified agad. Tapos si Tulfo, lusog, mga kababayan, dahil TNT. Tutak ni Tamba. Kasi nga, huwag niyo nang iboto na kayo umasa sa amin dito. Ako hindi ko iboboto yun. Si Ted Filon, mga kababayan, hindi na iboboto si Eric Sylvester Tulfo. Punta naman tayo dito sa pahayag ni Maharlika. Dito sa latest vlog ni Maharlika na pinanood ko, sinasabi niya na wala namang problema yung pag-TNT. Kasi ang paliwanag ni Congressman Tulfo, inaamin niya na nag-TNT siya sa Amerika dahil sa pangangailangan ng pamilya. Sabi ni Maharlika na naiintindihan niya marami talagang TNT as of now sa Amerika. Okay lang yun. Ako, meron din akong kakilala, kamag-anak pa nga, TNT. So, hindi naman yun ang issue, yung pagiging TNT. Ang issue is yung fraudulent na pag-acquire ng US passport, pag-submit ng ibang birth certificate na ipanganak sa Hawaii, na yun pala, na ipanganak sa Leyte, yun yung issue ngayon. Bakit hindi renounce kaagad yung US citizenship bago ma-appoint na DSWD secretary? So, yun yung mga issue na dapat masagot. Hindi yung TNT, wala sa ano yun. Wala sa issue ang pagiging TNT dahil marami talagang Pilipino na TNT. Nanganganib nga silang ma-deport o paalisin sa bansang Amerika once na nakaupo itong Trump administration. So, ito, I don't know how true is this. Another pasabog ni Madam Maharlika, $1.6 million na bahay umano na nabili ni Eric Sylvester sa California. Pakinggan natin. Cash, okay, ng cash sa Porter Ranch, California. Okay, ngayon mga palangga, dahil hindi naka-declare yung kinakasama or asawa ni Tulfo, si Mrs. Tulfo dito sa California, okay, na ayon sa ating source, na maaring itong si Erwin Tulfo ay kasal, si Eric Sylvester ay kasal pa dito sa kanyang asawa sa Amerika. Kasi ang dami talaga niyang inasawa ng bonggang-bongga. Ngayon, balikan lang natin ang mga eksenang kaganapan, yung unang kong in-expose sa inyo tungkol sa kanyang, okay, here we go, sa kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ay sadyang, ganyan yan, ito. Ito ang pag-ibig kasi ni Eric, okay? Ang pag-ibig ni Eric, sabi dito, Subject Official Declared. Itong dokumento na itong na binabasa natin, galing po ito sa Congress, na isinabmit ni Erich as a profile and investigation report. Okay, sinabmit ito yung pinag-usapan nila sa executive session. Alright, sabi dito, Subject Official Declared, which is Erwin, that he has 10 children, okay, from several women. Dami, no? Sana all. Dami. 3 were born from his marriage with Rizalina Aquino, public naman yan, of San Fernando City, Pampanga. Okay, they reportedly got married when he was still in college in the 1980s and have been living separately from each other since 1997. Okay, said 3 children are reportedly all professionals and living with their respective families based in San Francisco City, Pampanga, and Germany. He reportedly
has 3 grandchildren from 3 children. Another 4 children, tatlo na yun, di ba? Another 4 children were born out of wedlock from his cohabitation with Filipinas Zingapan of Olongapo City, Zambales. Eldest and only son is a BS Information Technology. Ang gaganda ng mga pinag-aralan. Graduated sa Beda College, Manila. Second eldest daughter is a junior mass communication student of the Adamson University. Another daughter is culinary arts graduate of De La Salle, of St. Benilde, in Manila, while the youngest daughter is a graduate of theater arts of the University of San Francisco, California. Diba? Ganyan mga pronunciation ng mga yan, parang feeling slang, diba? Tagayan natin. His 2 other children were the products of his cohabitation with Karen Padilla. Or Padilla. Slang, diba? Karen Padilla of Quezon City. Elder of the 2 is a BS in journalism student and at the Fordham University. Kala mo ako, diba? In New York, USA. Diba? Ganun yung mga pronunciation. In USA, this is Ben Tulfo. Alright, diba? Ganun yung mga bigkasan ng mga slang na mga, yung mga bigkasan ng mga identity, teams. Okay. Alright, likewise, has a son with Vanessa Ira of Camarines Sur, Bisaya, who is a grade 4 student of De La Salle University, Green Hills, San Juan. Alright, sources disclosed that officially, kasi matataw na nyo kayo bagong salamin. Kailangan na bago antipara or win. Baka naman, as financially supported all this time. Okay, here's the missing link. So yung naibigay sa atin information, wala dito ang pangalan ng allegedly asawa ni Erwin Tulfo na si S. Tulfo. Okay, S. Hanapin nyo lang, i-comment nyo lang kung kakilala ninyo. So ito si Mrs. Tulfo, may mga pictures sila, for sure na magko-comment siya, they're really sweet until 2023. May mga pictures talaga ng kabog na kabog sa baka. Sinad sa akin, di ko lang sila may pakala may mga bagets. Okay, may mga bagets dito. Pero, i-describe ko sa inyo, mga kababayan, okay, ang mga pictures, okay, wag na muna yung mga pictures kasi, may mga bagets. Pero ito na lang muna, tututo tayo sa bahay. Mga kababayan, according to our source, sa kabila ng pagsabi ni Erwin Tulfo, ni Erich, na ibenta ko na lang daw ang kayamanan ko at itulong ko, bakit kaya hindi natin siya i-urge, encourage? Bakit hindi kaya ibenta yung mga properties mo dito sa Amerika? Kasi wala wala. Maano lang ako dito, simpleng mamamayan. Alright? Simpleng mamamayan lang ang lola ninyo dito. Wala akong $1 million, even $10,000, wala ako. Punyeta, buhay to. Ay, nako. Ito, Erwin, dapat alaman. Actually, ang daming information, may mga cases and everything, pero I cannot discuss that right now. Pag-usapan natin yung bahay kasi, alam mo yun, ang dami kong ginagawa sa buhay, kung ano-ano mga pinag-sisend nyo sa akin. Ano ba yan? So, napag-alaman natin, mga kababayan, according sa kapitbahay nitong ni Erwin at ng kanyang asawa daw dito sa Amerika, na nakatira sila sa Sandalwood Lane, Porter Ranch. Okay, wag na lang bigyan wag na ibigay yung address kasi baka naman lusubin nyo, mahirap na yan, di ba? Basta na sa Sandalwood Lane, Porter Ranch. Okay? Napag-alaman sa ating investigasyon na sinend ng ating kapitbahay ninyo, di umano ay bumili ang asawa, ang certain wife, kasi ang daming wife, hindi natin alam, pero ito, pangalanan natin ang Mrs. Tulfo, bumili ng bahay nung December 20, 2021, binabasa ko po yung document, sana kayo, people will post, i-comment nyo na lang dyan later, Ngayon, 2021, at ang bahay ay cold cash binili. Gaano kamahal? Tumataginting na 1 million, exact price, 510,000. 1,510,000 US dollars. At ang value actually ngayon, more than 1.6 million. Kaya estimated value right now is, to be exact, is 1.673. Ngayon ang question natin, mga hitad. Okay? Dahil natin ito mga information dito na in-email sa atin ng bonggang-bongga. Alam nyo, ganito, bigyan ko kayo ng clue para makita nyo itong mga dokumento. Kasi public document ito. I-google nyo sa people search or ito. So, yan po ang mga pasabog ni Maharlika. Bahala ng taong bayan na conclude kung maniwala o hindi. Kasi these are reports pinadala ng mga tao kay Maharlika. Tumatanggap naman lang siya ng mga reports. O yung mga concern ay padala sa kanya. Kagaya yung letter ng US Embassy, pinadala lang sa kanya. Kaya na-share din niya. So, bahala na ang taong bayan pagpili ng nararapat na mga senador itong halalan Mayo 2025.